Okay. So, may sasabihin lang ako about honesty. Okay? Biblical to eh. Sabi dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, ang point lang dito, kung napagkakatiwalaan ka ng kaunti, mas mapagkakatiwalaan ka ng marami. Okay? So, yung mga boyfriend yung hindi nyo mapagkatiwalaan ng kaunti, abay, talagang hindi nyo mapagkatiwalaan yun ng marami. So, yung it applies to everyone, alright? Kaya kung, tsaka huwag kayong masyadong magpapadala sa lalaking I love you, hon. Wala pa akong pera. Kakainis. Hey, bakit, hon? Anong problema mo? Kasi, hon, kailangan ko kasing kanyan. Kailangan ko kasi ng pera. O, magkano bang kailangan mo? Ano lang, konti lang. Magkano ba? 75,000 lang. Okay. 75,000. Huwag kayong magplano sa lalaking, gagawa kami ng bahay pag uwi ko. Nako, hindi nga siya klarado sa'yo. Tapos magpaplano ka ng mga ganyang malalaking plano na. Naku, huwag kang maniwala dyan. Magplano ka sa isang tao na kasama mo siya kung talagang lahat ng tiwala mong ay talagang buo. Kumbaga, alam mong siya ay totoo kang minamahal. Hindi ka niloloko. Hindi siya nagsisinungaling. Yung hindi, kahit na masakit yung sasabihin niya sa'yo, pero dahil totoo ito, sasabihin pa rin niya sa'yo dahil hindi niya binibilog ang ulo mo. Hindi kanya kinocomfort sa kanyang kasinungalingan. Okay lang sa kanya na masaktan ka dahil gusto niya lang masabi sa'yo ang katotohanan. Kagaya ng ginagawa ko sa inyo. Alam ko, may mga times na na-hurt ko kayo kasi may mga sinasabi ako dito na tinatamaan kayo. Pero dahil nagiging honest ako sa inyo, well, reality hurts. Reality bites. Okay? So, i-receive nyo yan ng buong puso, ng may bukas na puso. Para na naman yan sa inyo eh. Okay? Hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko eh. Diba? So, wala. Alam naman, mag-advise ako sa sarili ko. Tapos, di ba? Parang, anong purpose? Anong use? Pinagdaanan ko na po sa kasi yung mga yan. Kaya, nagkaroon ako ng learning sa buhay na gusto kong i-share sa inyo para wag na kayong mahulog pa sa hukay kung saan ako nanggaling. Okay? Wag na kasi ang hirap nun eh. Okay? Pasalamat nga ako kay God at binaton niya ako. Kasi kung hindi, wala na. Walang Hugot Radio. Okay? So, yan. Move tayo. Hi po. I'm currently listening sa vlog mo. Uy, nice. Kailan ba to? 2000. Baka 2018 naman to. Sa mga ayaw ng lalaki sa relasyon. Uy, thank you. I don't usually listen kasi before. Kasi I'm not in a relationship naman. Oh. Alam mo, ladies, hindi naman para sa in relationship lang itong mga videos na ginagawa ko. Alam mo, dapat nga, kung kahit wala kayong boyfriend, panoorin nyo to. Para once na magkaroon na kayong boyfriend or girlfriend, at least alam nyo na. Diba? Sa mga lalaki dito, huwag kayong mahiya. Magtanong din kasi, kung meron kayong itatanong sa akin. Pero majority kasi yung mga nanonood dito, 90+% babae. Kaya kung may lalaki naman, welcome pa rin kayo dito. Kung may tanong ka, actually, meron ako dito na basang lalaki. Sige, hanapin ko yon. Napapatanong lang po, paano kung nagsabi yung guy na di siya marunong mag-Skype, etc. and it's LDR? Eh, di turuan mo. Pero alam mo, hindi ako maniwala. Sa panahon ngayon, hindi ka pa marunong mag-Skype, tapos LDR. Ha? Maniwala ka doon? Di ba? Meron naman sabihin natin hindi nga Skype, pero meron namang ibang application na kagaya ng Skype. Di ba? Kagaya ng ano ba, yung mga ginagamit nyo.
Hindi ko alam. Viber? Ganun. Ganun. Parehas lang naman yung nun, principle nun. Just want to keep it private kasi di ako nag-message sa live chat. Okay. Thank you so much. So, ano masasabi ko dyan? Paano kung ang lalaki ay di siya marunong? Turuan mo. Ngayon, kung hindi pa rin siya, nagsasabi pa rin siya, hindi siya matuto o hindi niya matutunan, ay kalokohan yan. LDR, ay kagandang babae. Oh, hindi ko na pinapakita mga pictures. Huwag ka na dyan. Oh, baka nanood ka ng mga previous ko ha. Sabihin ko sa'yo, huwag kang maghanap. Okay? LDR. Nako. Ay, nako. Panoorin nyo kayong video ko about LDR. Okay? Yung mga ways para mag-work ang LDR or para ba talaga sa yung LDR? Kasi mahirap. Ano? Hindi kasi actually design ni God ang long-distance relationship sa mga magkasintahan at going sa magiging mag-asawa. Kasi required ni God na magsama kayo. Okay? Hindi yung long-distance relationship. Well, posible, but dapat gumawa kayo ng way para hindi kayo magtagal sa LDR. Okay? Kasi kailangan nyo mag-work, pero dapat meron kayong plan na magsasama talaga kayo at magsasama kayo ng hindi na maghihiwalay. Okay? Yan ang mga totoong pagpaplano ng relationship. Pero papasok ko sa LDR, tapos matatapos ng LDR, tapos ang tagal mag-LDR, o kaya LDR, umuwi, nagpakasal lang, tapos LDR ulit, nagkaanak na, tapos LDR ulit, pambihira. Hindi pwedeng ganun yun. Okay? Mahirap yun. Okay? Tsaka prone kayo sa tsaka hindi pwedeng pumasok sa LDR ang isang taong sinungaling. Okay? Nagkaroon ako ng ex na napakasinungaling at LDR kami. Hindi nag-work kasi sinungaling siya. Okay? Ako hindi ako nagsinungaling sa kanya kasi every time na sinasabi ko sa kanya kung saan ako. Mga ganun. Kaya ng ginagawa ng mga totoo dyan, nagiging open, pero siya naman, hindi. So, hindi nag-work. So, kung sinungaling ka, huwag kang mag-LDR. Okay? Thank you for watching the vlog. Okay? Maraming salamat. Uy, ang cute naman niya. Hindi ko na mabasa yung pangalan mo, ibang character. Pero ang cute niya, parang ang mukha niya ay parang yung kapatid ni basta artista. Hina ako sa pangalan ng artista eh. Sino ba yung kapartner ni Carlo Aquino na babae? Basta yun na yun. Basta yung cute din. Oh, ang kamukha niya. Ay, nako, ang hirap ko kaya di ako pwede mag-artista kasi mahirap akong mag-alala ng pangalan eh. Okay. Now, going up. Uy, may message. Sige. Hi, DJ. Uy, eto rin. Okay. Ay, nag-usap na pala tayo. Magandang araw po, Mr. Hugot. Paki-advise naman po sa akin. Kakahiwalay lang po ng ex ko 6 months to go na hindi pa ako naka-move on. Tapos gusto niya makipagbalikan. Ano pong dapat gawin ko? Kasi feel ko hindi na niya ako mahal. Salamat po. Gusto makipagbalikan tapos feel mo hindi ka na niya mahal. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? yung word na yan, paano mo nasabi? Okay. Sabi ko, na-reply na pala kita. Manalin, hello. Sa tingin ko nga, di na siya seryoso. Kung anong nararamdaman mo, maaaring totoo yan. Nakita mo na ba ang videos ko about paano malaman kung hindi ka na mahal ang partner mo? Watch mo rin. Okay. Then, nag-message ulit siya. Okay, pinadala ko yung isang video ko rin. Moving on. Hi, DJ. Uy, ito lang, nakaraan lang. Yung kasi, yung parang 2 years ago pa yon. So, bumalik siya. Excuse me. Hi, DJ. Pa-advise lang po. May boyfriend po ako. Oh, wow, sosyal. May boyfriend na siya. Bago. 7 months pa lang kami nung nasa Saudi. Kasi 2 years ago pa yung isang message niya eh. Nung nasa Saudi pa ako, kami na hanggang umuwi na ako. 1 month na ako dito sa Pinas. And then, one day, nahuli ko siya sa messenger niya. Nakachat niya yung ex niya. Ay, nanabuntis ng iba. Sabi niya sa akin, nakiusap daw po yung nanay ng girl na
patulan lang daw sa chat yung ex niya kasi iyak ng iyak, alang-alang daw sa bata. Para hindi makunan at nagalit po ako kasi hindi niya sinabi sa akin at binigay naman po FB niya sa akin para hindi na daw ako magalit at nagsasabi naman siya na kung saan siya pumupunta. Pero bihira lang po kaming mag-usap. Ano po ang dapat kong gawin? Dapat na ba akong bumitaw? Inamin naman niya na babaero siya. Dati, sabi niya nagbago na daw siya. Okay, ano po ang dapat kong gawin? Salamat po. Ano ba to? Wala akong marinig. Okay, so wala naman. Nagbago na daw siya? Kalokohan. Okay, ladies. Paano ba ako nagbago? Dahil ako, babaero din ako noon eh. Okay, anyway. Paano ba ako nagbago? Nagbago ako dahil binago ako ng Diyos. Binago ako ni God. At hinayaan ko si God na baguhin ako. At tinanggap ko siya sa buhay ko. At nagbago rin ako ng kusang loob. Para lang ma-please ko si God na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Okay? Now, bakit ko sinasabi to? Kapag hindi mo nakikita yan sa lalaki, na sinasabi niya nagbago siya, pero wala naman siyang relationship kay God, kalokohan yan. Okay? Hindi yan totoong nagbago. Kasi ang taong nagbago ay may pagbabagong makikita sa buhay niya. Once you accept Christ in your life, you are now a new creation. Okay? And that means to say, wala na. Tapos na yung nakaraan, napatawad na. New creation, ibig sabihin, hindi na niya ginagawa pa yung mga bagay na ginagawa niya in the past. Binago na siya at nagbabago na siya. Okay? Pero sa tingin ko ngayon, nag-uusap. Ano pong dapat yung gawin? Hindi niya sinabi, nagsinungaling siya. Okay? Kasi kung talagang totoo siya, hindi siya dapat nagsinungaling. No? Sa una pa lang, tinanong niya, Han, halimbawa, Han ang tawag sa'yo. Yung ex ko, iyak daw ng iyak. Gusto na magpakamatay, pati yung bata, madadala. Okay lang ba? Nakausapin ko. Manood ka dito sa inbox. Ima-message ko siya para naman alam mo. Para hindi ka na magalit sa akin kung ano ba man yan. Ganun. Okay? Nagets mo yung point ko? Pero, sa pangalawa pa lang, sa una pa lang, parang napaka-imposible naman, ano? Kausapin ka ng nanay, tapos, para kausapin yung anak niya, alang-alang sa anak. Possible, mangyari, pero, parang hindi yata ka panipaniwala, na parang pelikula, yung kwento niya sa'yo. 1 month ka na umuwi, tapos, nahuli mo siya, o wala siyang sinabi, mga ganun, di ba? Ang gulo. Kapag ganyan ang lalaki, tapos nagluloko-loko pa, tapos hindi naging honest sa'yo, naku, long distance relationship pa, di mo pa alam kung anong ginagawa. Mga ganon. Kakainis, no? Parang sarap batukan ng mga ganyan. Nako, alam mo, concentrate ka na lang sa sarili mong buhay muna. Okay? Hayaan mo yan. Sayang, maraming kang nasasayang na oras dahil sa lalaking yan. 7 months pa lang kami. Nasa Saudi po ako. Lulululo. Mga ganun. Wait lang ha. Ito lang seryoso ako. May nangyari ba sa inyo nung nasa Saudi ka? Kung mayroon, na umuwi ka, di, magkahanap siya ng iba. Kasi di na niya na-feed. Di mo na na-feed yung hinahanap niya sa'yo. Alam mo lagi kong tinatanong yan kung may nangyari sa inyo. Okay? Kung binibigay mo yan nung nandun pa kayo sa Saudi. Tapos umuwi ka na, wala na siya nakuha sa'yo, kaya maghanap siya ng iba. Ay, naku, sakit. Masakit ako magsalita, no? Bitawan mo na yan. Huwag ka na dyan. Okay? Pero kung wala naman nangyari, then congratulations. Then you can move on. At least, walang nakuha sa'yo, walang nawala sa'yo. You can finally move on. Walang sakit ng loob kasi walang nakuha sa'yo, walang nawala. Then mas madali ka makamove on. Watch my video, yung mabilis na paraan ng pag-move on. Okay? So, masabi ko dito, down. Okay? Gagawin ko kaya yan, down. Kapag ganyan, sasabihin ko naman sa iyo kung ganyan ang lalaki. Pero kapag ganyan, sasabihin ko sa iyo ganyan. Okay? So, yun. Yeah. Meron pa kayong tanong? Kasi malapit na tayo matapos.
Okay ba itong format na ginagawa ko? Sabihin nyo lang, okay? Gagawa pa tayong marami. So, one more video before we go.